Hello guys at good afternoon sa inyong lahat, no? So today is Tuesday, April 22, 2025. So guys, kung mapapansin nyo at dito ay lumipat lang kami, no? From MB Pisces Leader. At dito na kami ngayon sa Guangzhou Highway. So ito, ongoing na yung turnover between the incoming and outgoing crew natin. So pick up time ng disembarking today around 10 p.m. Okay? So guys, at ito, sa ngayon katatapos lang ng meeting namin dito sa Pisces Leader, sa Guangzhou Highway. Ito yung tinake up namin guys about sa status ng crew, at nagkaroon kami ng short meeting regarding the status of onboard crew, no? So fortunately maayos naman sila, at under supervision ni Kapitan, so okay naman lahat, at very thankful, at maganda yung turnover nila sa ngayon guys. At since kanina, upon berthing, wala pa silang operation, kumbaga timing, nagkaroon kami ng short meeting talaga, at medyo wala obstruction dahil nga dire-diretso yung meeting at katatapos lang. Kaya guys, tomorrow flight namin tomorrow, no? Pick up time around noon time, so fly back to Manila na. Kaya guys, mapapansin nyo, no? At nakikita ko yung mga crew talaga. So talagang mahirap, no? Hindi lang naman madali magtrabaho sa barko. Talagang sobrang hirap, maraming mga pasakit, maraming mga tinatawag na sakripisyo na dapat nilang gawin, no? Kaya nga sabi nga nila ang pagbabarko ay hindi biro, no? Talagang bibigyan mo ng pansin, pagtutuunan mo, no? Especially tinatawag na safety first. Kasi guys, actually lagi namin ini-emphasize during meeting kanina na kinakailangan, ang pinaka main concern is safety, no? Safety ng bawat isa, safety ng barko. Kasi guys, yung mga crew namin na currently on board, kahit hindi mapa-carship, mga bulk carrier, no, gusto namin sila ay safety at masaya silang uuwi, no, matapos ang kontrata. Masaya silang uuwi at masayang naghihintay ang kanilang mga pamilya. Kaya nga, ang lagi nating ini-inject sa kanilang isipan, no? Hindi naman pagalingan sa barko. Ito'y gagamitan mo rin ng tinatawag na assessment, o yung tinatawag na bigyan mo ng magandang importansya ang bawat action na gagawin mo. Kaya nga sabi namin kanina, once you are in doubt, no, alanganin ka sa trabaho mo, don't hesitate to approach your senior officer o yung mga junior officer mo, na sila rin ang nagbibigay ng tamang direktiba kung ano yung naaangkap o naaayon na dapat mong gawin. Okay? Kaya nga, sabi nga natin, kahit saan, hindi lang naman mapabarko, no? Kahit mapa-opisina, wag kang, sabi nga nila, don't pretend that you know everything. So tanggalin natin yung magpanggap. Ngayon, kung alam natin na kailangan nating alamin yung isang bagay, wag tayong mahiya na magtanong. Kasi sa pagtatanong mo guys, lagi niyong tandaan, sa pagtatanong, doon kayo natututo at doon nabibigyan kayo ng kaalaman, o yung tinatawag na nadadagdagan yung kaalaman nyo. Kasi hindi masamang magtanong. Ang masama, mag-pretend ka na hindi mo alam. Then, later on,
may ginawa kang bagay na hindi pala appropriate o hindi tugma doon sa gagawin mo, nagkaroon ng bulilyaso. Ngayon, maaring i-blame ka, maari kang sisihin, o maaring sabihan ka na, bakit mo pinakialaman yan? Bakit hindi ka muna nag-ask ng any consultation sa amin bago mo gawin yung bagay na ganyan? So guys, napapansin mo, no? Yung mga nadudulot ng mga bagay na hindi ka nagpapaalam, lalo na kung yung ginagawa mo ay sablay at nagkaroon ito ng yung pinaka-outcome niya, no? Kumbaga affected yung operation, definitely talagang babalikan ka nito. Kaya nga, ang suggest ko lang talaga, hindi naman masama ang magtanong. Walang bayad ang magtanong eh. Ang mahirap niya yung time na pilit nating gagawin at nagdudunong-dunungan tayo, taliwas naman dun sa gagawin. Napakahirap yan, guys. Napakahirap. Kaya nga sabi nga natin eh, hindi simple, no? Lalo na kung kinakailangan ng gabay ng mga eksperto o yung mga tinatawag na may mga kaalaman na sila ay maggagabay o magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. Kaya nga, sabi nga natin eh, huwag kang mahiya, huwag kang mahiya. Kasi doon pa lang, makakakuha ka na ng mga idea na ganito pala, buti na lang nagtanong ako. Kasi kung pinakialaman ko to, baka nasira ako pa, no? Kasi lalo na yung mga electronics na gamit, yung kumbaga computerized, hindi naman basta-basta pindot ka lang ng pindot. Pag medyo alanganin ka, mag-ask ka, baka naman ma-reset mo yan. Ako, panibagong problema yan. Kaya lagi niyong tandaan, no? Hindi lang sa trabaho, kahit sa pamilya, kahit sa buong pamilya, no? Kapag tayo ay alanganin, pwede naman tayo magtanong sa ating mga magulang, kamag-anakan, kapatid. Kasi mahirap yung bara-bara. Ginagawa natin yung bagay na bara-bara, then later on, magkakaroon pala ng tinatawag na problema. So yun yung mabigat eh, yung problema, paano mo harapin eh. Kasi nga, sabi nga natin, are you ready to face any consequences? Kung ready ka, sige, gawa ka ng without any consultation. Make it sure na alam mo at kaya mong panindigan yung problema na mangyayari, no? O magiging outcome. Kaya nga, kahit saan yan, no? Sabi ko nga, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa barko, kahit din sa opisina, na dapat meron tinatawag na teamwork. Yung teamwork, guys, ito yung magbibigay sa'yo ng tamang direksyon, no? Kasi with consent o proper consent from your superior, definitely ay yung tinatawag na guided ka. Malakas ang loob mo. Kasi kumbaga nilatag mo yung concern na to at nagkaroon kayo ng short meeting. Doon sa short meeting, nagkaroon ng linaw kung ano yung dapat mong gawin para i-apply mo. Kaya nga, lagi natin tandaan, no? Lagi natin tandaan, kapag kayo ay alanganin kumilos, kapag kayo ay duda, no, sa gagawin ninyo at nag-aalangan ka, dapat pag-isipan mabuti. Pag-isipan mabuti o gumawa ka ng hakbang kung ano yung pamamaraan na makakuha ka ng mga ideas o mga information na kung ano yung next step na gagawin mo. Okay? Kasi guys, actually, kung mapapansin nyo, no, maraming mga sumasablay sa trabaho. Marami ang mga nagugulantang na lang, no? Nagugulat na lang kasi yung outcome ang laki ng naidulot na problema. Ngayon, pag nagkaroon na ng problema, marami ng investigation ang mangyayari. Kumbaga domino effect yan eh. Kumbaga damay-damay. Kaya nga lagi nating ine-emphasize, no? Kahit saan ka naroroon, kahit saan lugar ka pumunta, kapag ikaw ay alanganin, pag-isipan mo mabuti kung ano yung mga hakbang na dapat mong gawin. Hindi lang yung sige lang ng sige.
Then later on, pag naandyan na yung problema, nakatulala ka na lang, hindi mo na alam ang pagsisisi na andun eh. Lagi mong sinasabi, bakit ko kasi ginawa to? Bakit hindi muna ako nagtanong? Bakit ako'y padalos-dalos? Wala na eh. Kumbaga, totally damaged na nangyari. Kaya nga, lagi mo lang tandaan, lagi lang natin tandaan na maging mapanuri tayo, marunong tayo mag-evaluate sa gagawin natin, na alam natin kung ano yung dapat nating tahakin o sundan, no? O gawin. Ayun yung nararapat eh. Kaya nga, may mga iilan tao talaga, andun yung lakas ng loob. Tama yun, lakas ng loob. Pero hindi naman lahat ng bagay dinadaan sa lakas ng loob eh. May lakas ng loob ka, tama yan. Pero yung sinasabi nila na marunong kang magtanong, marunong kang mag-evaluate, dapat isama mo sa lakas ng loob mo. Kasi kulang na lang eh, malakas na loob mo, kulang na lang, dagdagan mo na lang yun para ganap na buong talagang masasabi na matatag ka. Okay? Ngayon, sa mga problema na dumarating, any kind of problems na dumating sa buhay mo, kasi hindi naman lahat tayo perfecto, hindi naman lahat masasabing smooth ang nangyayari. May mga instances na umaharap tayo sa mga suliranin, no? Yung mga tinatawag na problema. Sa problema, guys, siyempre, lagi niyong tandaan, sabi nga nila, if there's a problem, of course, there's a solution. Naniniwala ba kayo ron? Ako naniniwala ako dyan, guys. Kasi, lagi niyo lang tandaan, okay, punta ako ron. So lagi nyo lang tandaan na dapat maging maayos tayo, no? Huwag kayong mahiya at gawin nyo yung narapat, no? So anyway guys, ito lang, maraming salamat dito sa short vlog na binigay ko sa inyo. Sana makapagbigay ng linaw sa inyo. At ito, medyo mahangin dito. Thank you very much talaga sa walang sawang pakikinig. At sa mga kaibigan ko dyan, kumpare ko, Captain Binjola, Chief Engineer Bete, sana lagi kayong nasa ayos na kalagayan, kasama na yung pamilya nyo. Si Captain Binjola, sana maging smooth sailing ang barko mo, maayos at happy crew, happy ship nga. So lagi lang natin tandaan yan. At the same time, doon sa lahat na naka-on board at nakabakasyon sa amin, sana maging mapayapa at maayos kayo. So maraming salamat at see you on my next vlog. Bye.